Next question po, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Yusek, nakausap niyo po at nakaharap kagabi si Pangulong Marcos. Napag-usapan na ba ng Pangulo ang mga posibleng senaryo ng impeachment kasama ang kanyang legal team dahil sa Lunes po, magpupulong na po ang House Committee on Justice para consolidate ang dalawang impeachment complaints laban sa kanya? Natanong ko po siya kagabi, pero ang sabi lang po sa atin ng Pangulo ay alam niya po ang proseso at susunod lamang siya sa proseso. Ganun lang po. So wala pang legal team, ma'am, na binubuo ang palasyo? Wala pa po. Hindi pa po napag-uusapan yun. Okay. Ma'am, follow up lang. With the health rumors and impeachment talks combined, how do the palace reassure the public about stability? Nakita niyo naman po ang Pangulo, kahit po sinasabi ng doktor na kailangan niya maghinay-hinay, patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Hindi po nagbabakasyon ng Pangulo. Kahit po kailangan niya mamahinga, nandun pa rin po, nagbabasa ng mga briefs na dapat niyang alamin para po siya ay updated. So nakita po natin kung gaano kasipag ang Pangulo. Hindi po sanay ang mga kababayan natin na nakikita ang Pangulo na nagre-relax. Hindi tulad ng iba. So, tandaan po natin with that, na nakikita po natin na sunod-sunod pa rin po ang pagtatrabaho ng Pangulo kahit may iniinda noon. So, magtiwala lamang po ang taong bayan para mas maging maganda po ang impact nito sa ating ekonomiya. Salamat, ma'am. Last question na po, Michelle Giliang, All TV. Hello po, Yusek. Good afternoon. Malacanang has repeatedly said that the president is making steady progress following his diverticulitis diagnosis. Last night, you showed us a video with President Marcos playing with his dog, and he seems fine. He seems okay. So I just want to ask po, Yusek, given this, why has the president continued to miss public events, just like PNP Day this morning? And when can the public expect him to resume attending his scheduled engagements? Lahat po ng ginagawa ng Pangulo ngayon, engagement, activities. Hindi po biro ngayon, tatlong events po ang pupuntahan ng Pangulo. So, wala pong naipapakita ang Pangulo na hindi siya nagpapatuloy magtrabaho. Dahil nakikita niyo naman din po sa ating mga binibigay na mga updates, ang video, at mga larawan katulad ng oath-taking ni General Natate. So tuloy-tuloy po, wala pong patlang ang pagtatrabaho ng Pangulo. Just a follow-up po, Yusek. Can Malacanang confirm whether the president will undergo further medical tests related to his condition? Wala po nasabi sa ating kagabi. Pero ang mga doktor naman po niya, sabi naman po ng Pangulo, chine-check pa rin po siya. Pero kung ano pong klase pang test or what, wala pong nabanggit sa atin ng Pangulo. Yun na po yung huling tanong, Yusek. Back to you po. Yes. Sorry, one last, ma'am. Bago lang pong nilabas na statement ng Chinese Embassy would ask for palace reaction. Ang sabi po ng Chinese Embassy, there is but one person who has the authority to ask Ambassador Jing to leave the Philippines, and that is President Marcos. If he were to receive such notice from President Marcos, he would depart immediately. Ano pong reaction ng palace? Wala pa pong reaksyon patungkol po dyan, kasi sabi ko lamang po kung ano po yung sinabi ng polisiya at na ina-adapt po ng DFA. Yun na po yung huling tanong, Yusek. Back to you po. Sige, go. Thank you, Undersecretary. Ma'am, just to follow up on the tourism issue, since you headlined this press conference with that, does Tourism Secretary Cristina Frasco still enjoy the trust of the president? Because talk is rife among the business in the business sector that she is set to be replaced by Yes. another. She still enjoys the trust of the president. At bago po, Ivan, I'm sorry. Yung kumalat lang po kahapon na fake medical document supposedly detailing the president's condition are law enforcement agencies going to take action, investigate where it came from, who's behind it? dapat lang tignan ito dahil hindi na po biro ang biruin ang kondisyon, kalusugan ng Pangulo. Kaya po ang NBI, alam po natin na mabilis umaksyon ng NBI para maimbestigahan kung sino po ang nasa likod dito. Thank you. Okay. Ma'am, naidulog na po ba ninyo o ng palasyo sa NBI na hiniling na po ba ninyo na imbestigahan na nila?
Nabanggit ko kanina sa isang interview, kung hindi ako nagkakamali, sa inyo yata. Pero ma'am, Sa unang hirit. yes, sinabi nyo na dapat lang nilang imbestigahan. Pero yung dinulog nyo na sa kanila, yung problema, meron na bang ganun, ma'am? Hindi kailangan idulog. Mabilis ang NBI umaksyon. Alam naman nila kung ano nangyayari sa gobyerno natin at sa ating kapaligiran. So, without even an order coming from the President, the NBI is mandated to investigate this matter. And nag-respond na po ba sila doon sa pahayag ninyo na ganyan? So far, may naipaabot na sa inyo na we will take action. Ganon. Nararamdaman ko na mag-a-action sila. Dahil lalong-lalo na nadidinig nila ngayon ang press briefing natin. Okay. Thank you, ma'am. Okay? At bago po tayo magtapos, ulitin po natin, kahapon ay meron na iwan na mga numero na hindi masyado na-explain patungkol po doon sa unemployment rate. Pero dahil po medyo doubt, hindi nagtutugma ang mga numero ng PSA at ng ating report, minabuti natin, of course, na gawin ang ating assignment para maipabatid din sa taong bayan kung saan nagkakaroon ng conflict. Unahin po natin, although na-explain ko na po ito kahapon, privately, with all of you. Private, pero all of you. Okay? Yung po sinasabing 4.2% na binanggit po natin, average number po ito from January to November 2025. And based din po ito sa PSA's Labor Force Service Survey. So, muli, yung 4.2 ay mula January to November 2025 average, no, unemployment rate. Yung 4.7 na kinuha ng DepDev ay based din sa PSA's report, pero ito ay mula sa specific period, January, April, July, and October 2025. At yung 4.7% ay from January to December 2025, estimated annual na average, estimated annual for December 2025. Okay po, yung 4.4 naman na tinatanong sa atin, ito naman po ay monthly, no? Average number, rather, it's the monthly rate for only the month of November 2025. So yun po yung pagkakaiba ng mga numero na ating nai-report. Maraming salamat.